Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Senator De Leon, binatikos ang Plunder virus dahil sa paggamit umano'y ng middleman sa kontrata para sa pagbili ng mga PPE at kanila itong kinwestiyon. Ito ay ibabalita ni Rose Marian Magla. Tila virus na tuloy sa pagkalat at mahirap na pigilan. Ganito inilarawan ni Senate Minority Leader Franklin Drilon ang umano'y korupsyon sa ilalim ng Duterte administration, gaya ng nabubungkal ngayon sa Senado. Ayon sa datos na nakalap ng tanggapan ni Drilon, 27.72 pesos kada piraso ang presyo ng face mask sa Pharmally Pharmaceutical Corporation, ang kumpanyang pinagkukuhaan umano ng medical supplies ng gobyerno. Mas mataas umano ito sa 16 pesos hanggang 17.50 pesos kada piraso na inaalok ng ibang kumpanya. Nasa 1,720 kada piraso naman ang presyo ng kumpanya sa test kits, na mas mataas umano sa 925 pesos kada pirasong inaalok ng ibang kumpanya. Nasa 1,910 pesos kada piraso naman ang umano ang inaalok ng Pharmally para sa Personal Protective Equipment or PPE, mas mahal sa 945 pesos na inaalok umano ng ibang kumpanya. Nasa 120 pesos naman ang inaalok umano ng Pharmally sa kada piraso na face shield. Umabot sa 8.6 billion ang binili umano mula sa Pharmally, gamit ang 42 billion pondo ng DOH na ipinasa sa procurement service ng Department of Budget and Management nang walang nakasuportang Memorandum of Agreement. Isa lang umano ang transaksyon sa mga kaso ng katiwalian na iniimbestigahan ng Senado sa ilalim ng administrasyon. Tinawag niya itong planned plunder virus. Sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na sila mismo ang lumapit sa China para mabilis na ma-deliver ang supply ng medical supplies sa Pilipinas. Pero ang tanong ni Drilon, bakit pa gumagamit ng middleman na gaya ng Pharmally kung nakadiretso na ito sa China? Sagot naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque, hindi hamak na mas mahal ang mga biniling PPE noong panahon ng Administrasyong Aquino. Buwelta naman ni Drilon na tila nalilihis ni na Roque ang issue. Target pa ng senador na alamin kung paano makakahingi ang Senado ng hold departure order para sa mga opisyal ng kumpanya. Maging ang dating Budget Undersecretary Lloyd Christopher Lau na nanguna sa pagbili ng supply sa Pharmally at iba pang umano'y napaborang mga kumpanya. Iginiit din ni Roque na nasa bansa lang si Lau. Ipinagtanggol din na Malacanang ang mga opisyal ng Pharmally na una nang ibinunyag ni Senador Risa Ontiveros na may mga kaso sa Taiwan. Sabi pa ni Roque, kakayahang mag-supply ng bidder ang dapat tinitignan sa usapin. Pero sagot naman ni Senador Panfilio Lacson na importante ang presyo ng produkto sa pagdedesisyon kung ano ang bibilhin ng gobyerno dahil pera ng taong bayan ang ginagastos dito. Tiniyak naman ni Senate President Vicente Tito Soto III na magpapatuloy ang investigasyon at tumangging galawang politika lang ang ginagawa ng mga senador. Babala naman ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Richard Gordon sa pananakot ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya padadaluhin sa pagdinig ang kanyang kabinete.
Hirit naman ni Senate President Pro Tempore Ralph Recto na limitahan ang papel ng PSDBM hanggang sa pagbili lang ng common use supplies. Dapat din anyang pagbawalan ang mga ahensyang maglipat ng pondo sa Philippine International Trading Corporation. Ako si Rosemarian Maglake, nagbabalita. Maraming salamat, Rosemaria Maglake, sa pagbabalita. Kabayan, tunay nga mahirap, no? Pag ganon, hindi natin nababantayan ang pondo natin, di ba? Masahin na kahit sila ay Department of Finance at sila ang mismo inutusan o inatasan na gumastos ng pera, hindi rin natin masasabi na tunay na nababantayan ang pondo natin dahil may mga under the table process sila, di ba kabayan? Tama, partner. Kasi kung talagang mabuti ang intention nila sa mga PPE na yan, gagamit sila ng mga middleman, which is from the wholesaler na mismo, which is mas makakatipid pa. Totoo kabayan, totoo. Di ba? Kasi unang-una sa lahat, kung nagmamadali man sila, hindi man nila idadaan yan sa middleman dahil, di ba? Dahil ang middleman, kukuha pa yan sa pinaka-wholesaler di ba? Mas tatagal pa yon. It will allot another months or weeks, di ba? So, madedelay na naman yon. And isa pa, what's the sense na kailangan idaan nila sa middleman, di ba? Meron naman silang mga contacts and negotiations dati sa mga wholesalers, di ba? Bakit kailangan nila idaan yon? And ang laki ng kinita. Magkano kinita, partner? Kinita ay 280 million, partner, which is napakalaki talaga. So, panibago na namang korupsyon, I think, which is kawawa na naman ng mga normal na Pilipino na kumakayod sa pag-araw-araw. Totoo, kabayan. Di ba nga, masyadong planado yung pag-plunder Hindi na siya, acceptable na reasons, di ba? Masaya na ang hindi pa nakaka-acceptable na reason, di ba sabi nga ni Harry Roque, nakakausap niya na yung middleman, di ba? How come na nakausap mo na ang pinaka-suspect, di ba? Doon sa issue na ito, hinayaan mo pang umalis. Sinabi mo pa na wala sa Pilipinas. So how come nangyari yon, di ba kabayan? Paano mo na-contact ang tao na yon kung hindi ka naman kasabot doon? Di ba? Second of all, ikaw ba kung magnanakaw ka, kakausapin mo pa ba ang ninakawan mo, ka-partner? Ay naku, very obsessive ka dyan, partner. At saka, alam mo ba, may saying ako nabasa na nagsasabing, power does not corrupt people. People corrupts the power. So, alam na. Totoo, partner. Very millennial ka sa OMSI mo na yan, ha? Pero yun nga, napakahirap talaga ng ganon. At totoo yung sinasabi mo na power doesn't corrupt people. Dahil una sa lahat, ang kapangyarihan ay inatasan yun sa taong tunay na karapat-dapat na nakikita nilang trustworthy dun sa position na yon. Ang problema nga sa Pilipinas, nagkakaroon tayo ng utak talangka, naghihilaan tayo at nais natin na nasa tuktok tayo lagi at lagi tayo umaasenso, kaya gumagawa tayo ng paraan na kung saan kinukurap na natin ang posisyon natin, di ba kabayan? Bukod Napakahirap pa dyan, no, sorry to cut you off, partner. And bukod pa dyan, laging naaabuso ang kapangyarihan. Kaya, sino ang kawawa? Yung mga mamamayan ng Pilipinas. Totoo, partner. Moving forward, I think, partner, masyado na tayong overtime. Totoo, partner. So, let's proceed. So, magpapabati tayo. Happy birthday po kay Miss Liabes Veronica for her 69th birthday. Nako, 69th birthday. Sana umabot tayo sa ganong edad. Nako, partner, di ba? Napakahirap na umabot sa ganong edad. Partner, meron ka bang mga babatiin? Of course, partner. And for the next shout out, we have here Miss Sofia Calano. Happy wedding anniversary sa inyo ng jowa mo. Sana magtagal pa kayo at magpagsiwalan.
Ayun, best wishes sa inyong dalawa. And of course, lastly, sa ating punong subaybay ng ating channel, si Miss David, Mitsika. Thank you very much po sa pagsuporta at sana hindi ka magsawang makinig sa aming channel. So, time check, kapatid. It's already 6 o'clock in the morning. This time check is brought to you by PDO. We Find Ways. Yes. So, maraming salamat sa pakikinig, mga kabayan. At sama-sama tayo laging makinig sa balitang laging tapat. Serbisyong tapat lagi. At laging nauuna ang balita. Ako po si Amado, rely on Ako naman, si Carmela Saladares. Ito ang Tele Bayan. Radio.